Kumpiyansa si Manila Congressman Benny Abante na aabot sa 1/3 ng House of Representatives ang pipirma sa impeachment ni VP Sara. Bagaman pinaninindigan ng kongresista na accountability ang habol niya, kunestyon naman ng Duterte ally na si Attorney Jimmy Bondoc ang motibo ng impeachment lalo na't malakas na presidential contender umano si Duterte. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Confident si Manila Congressman Benny Abante na at least 1/3 ng Kongreso ang boboto para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa programang Politico Talks ng Billionaire News Channel, sinabi ni Abante na bagaman hindi siya kumpiyansa, nasing dami ng pumirma last year ang posibleng pumirma ngayon, 105 congressmen lang daw ang kailangan para ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Yung unang-una, Marichu, yung unang-unang impeachment Two-thirds. complaint namin, Oh. more than 250 ang Yes, pumirma. kasi malapit na election nun. Oo. Malapit na election nun. Sa ako, ang ano ko dyan, ganito. I don't think that 250 will vote against impeachment. Yeah. It only takes 105 of the 311 congressmen to... At 311 na lang kayo ngayon? yes, 311. Dating 370, namatay si Congressman Ako, tapos nag-resign yung dalawa, si Saldico, naplitan. Vic Yap, nag-resign. O nag-resign. Oo. So 311 na lang kayo. Mga 311. Wala makukuha doon ni BP na ano. I mean, 105 congressman. 105? Kaya yan. Matatanda ang isa si Abante sa mga nag-endorse ng ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon kay Abante, dapat harapin ng pangalawang Pangulo ang mga alegasyon ng korupsyon sa kanyang termino. Tiwala rin siya na matibay na witness ang nagpakilalang bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Basta raw ay hindi ito bigla-biglang magre-recant ng kanyang statement. Nanindigan si Abante na hindi politika ang rason ng pag-eendorso nila ng ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara, kundi para aniya sa accountability. Diyos ang witness ko dito. yes. God is my witness. Oy, It Baptist is to hold pastor siya. her accountable. Okay. It is for her to answer all the allegations that she did not answer during the The good Quadcom. government meeting. So this is not at all in your heart. Hindi ito to prevent her from running. If ever that Vice President Sara loses in the impeachment court, she cannot run anymore. Yun ang palagay ng marami. Yes. Pero ako, ang unang purpose ko dyan is for her to be accountable to the people. Because, look, hindi naman pinag-uusapan dito yung kanyang pagtakbo bilang Pangulo. Ang pinag-uusapan namin dito is the 2026 as Vice President. It's not the 2028 running for the President. Pero sagot ng Duterte ally na si Attorney Jimmy Bondoc, But Kong Benny, if it's just to hold her accountable, why not the plunder cases which are pending right now in the Ombudsman? That still holds her accountable and has nothing to do with removal from office. I'm all for that also. sa kasalukuyan, hindi pa raw confident si Abante na makakakuha ng sapat na boto sa Senado ang pagpapatanggal kay VP Sara sa pwesto sakaling umakyat ito sa impeachment court. Pero paninindigan niya, gagawin ng Kongreso ang kanilang mandato sa pagtutok sa impeachment proceedings. Dagdag pa ni Abante, hindi rin daw matatakot ng announcement ng bise na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 ang mga kongresista para hindi suportahan ang mga inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel.